awit ang nagpapaalala sa'yo ng pagiging ama? Ang song na You'll Be in My Heart. Yes. Kasi ang message ng You'll Be in My Heart is really to protect the kid and to show that being a dad, I will be there for them always. Yung hero. Hero. You're my hero. Madami pero if there's one thing, yung you're still the one. Sample ba? Yes. Looks like we made it. Look like come, baby. You gotta took the long way. You know you'll get there somewhere. They say I'll bet they'll never make it. But just look at you. For me, yung dakilang pagmamahal. Sabi doon, sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Marami, pero sa totoo lang, ang talagang tumatalab sa akin in terms of song that reminds me of being a father is yung awit na paghahangad. Ibang-iba epekto sa akin nun. Ano yung reflection sa'yo? Kumbaga, syempre, di ba pag tinawag kang hero, parang all around na yung kumbaga, ikaw yung lahat, everything. Taga-provide, taga-alaga, lahat inano mo. When you actually internalize this song, it's about how the Father loves us. And ganun din tayo sa ating mga anak. Being a father or being a mother, talagang buo, talagang lahat ibibigay. Kahit ano pa man ang anak mo, kahit ano ang sitwasyon ng buhay natin, kahit anong dumating, talagang ibibigay mo yung buong buo mo para sa kanila. Pagka yung lalo na pag tayo nag-harmonize ang choir, kahit sino, kahit anong choir yung naririnig ko, lalo't maganda ang harmonization. One classic example is yung UP Madrigal Singers. Nung narinig ko yung version nila, wala. This is it. Iba yung epekto nitong kantang ito sa akin na yung wala kang ibang hinahangat kundi yung mapabuti lang yung mga taong nasa paligid mo bilang ama, bilang kapwa-tao, and being a person, a human being created by God. Paano binabalance yung pagiging tatay at pagiging musikero? Isang mga Yung totoo, parang na siya eh. Hindi mo na siya iisipin how to balance eh. Parang you just have to take it as one scenario at a time. Let's just say, sa umaga, di ba? Bangon, syempre, unahin mo muna yung mga anak, anong kakainin. Then after that, isipin mo na ngayon, pupunta ba kami sa choir? Handa ba kami? Ready ba yung mga anak ko? Walang sakit? Okay ba kami? So yun, parang hindi mo siya dapat, pinagsasabay-sabay. So kailangan lang, hindi ka ma-overwhelm. So one scenario at a time, para at the end of the day, nandun pa rin yung balance, hindi ka masyadong may stress. Well, syempre, you need to make time for your kids, for your family. Syempre, priority pa rin sila versus dun sa music. So, kailangan natin, pag busy, alam naman nila yung schedule ng daddy, kung kailan siya nasa church. Minsan, sumasama naman sila. So, happy naman ako if nandun sila sa parehong schedule. Well, like nung maliit pa si Trixie, ang inano ko lang sa kanya is inano ko si Trixie sa choir as part na rin ng pag-mold ko sa kanya. Since ang role naman ng is to mold your mga anak mo to be a better children paglaki nila through yung may takot sa Diyos, something like that. Isa yun sa mga yun ang pinaka gusto ko na sa kay Trixie during those time na siya. So one way yun na, di ba, sign din yun ng pagiging strong mo. Inaano mo sa kanya yung kung ano yung gusto mong maging siya paglaki niya. Na may takot sa Diyos and being religious na rin. Kasi nasa sistema na ng katawan ko yun. Nasa sistema na ng katawan ko yung anong kakainin ng anak ko. Yung pag may kalat, pupulutin mo. Yung pag may tumawag na trabaho, kahit nagluluto ka, tatrabahuin mo.
yung paglinggo, matik na diretso sa simbahan ka. Dapat time to serve ka kahit anong mangyari. So, kung bakit nababalanse, yun ay dahil nasa sistema na ng katawan natin. So, we cannot balance things pag hindi natin talaga gusto yung ginagawa natin. Mahirap eh. Kasi, di ba meron tayong work-life balance. So, yung may mga extracurricular activities na pagdating sa pag-awit, pagsisilbi sa Diyos, hindi lang basta pag-awit pagsisilbi sa Diyos, tapos yung pagganap ng katungkulan, ng responsibilidad bilang ama, mahirap din. Meron siyang sarili niyang hirap in terms of yung spend mo na lang yung panahon mo sa mga anak mo, gugugulin mo pa sa ibang tao na kasama mo lang kumakanta. I mean, hindi siya madaling gawin. Kasi lahat merong matatapakan at matatapakan kung magkulang ka sa isa. So there has to be some sort of balance na dapat maintindihan ng bawat isa. Na halimbawa, kung nagkukulang ka sa pag-attend sa choir, maintindihan ng choir. Kung kukulang ka sa pagtingin sa mga anak mo, maintindihan ng mga anak mo. So yun ang hirap doon. Anong pinakamahalagang natutunan mo bilang tatay sa Yung parang times 25 ng dalawang anak ko. Yung ganon. Kasi kanya-kanya kayo ugali kanya-kanya kayong mahirap na yung idiosyncrasies, mga kaibahan ng ugali, karakter, personalidad, pagkatao, lahat, pati hindi lang sa edad, hindi lang sa gender. So, kailangan balansehin mo yung pakikitungo sa isa na maring sa kanya pwede, pero sa ibang miyembro hindi. There is that always that difference of treatment in terms of character. Sa iyo pwede, okay ka, pero sa kanya hindi. Kasi maramdamin siya. Ikaw outgoing ka. Siya mas free thinker. Yung iba hindi. So seryoso. Yun na yun, yung kanina. Yung sinabi ko na kaya natin nababalanse. Kasi gusto natin yung ginagawa natin. At ang natutunan ko doon ay dapat ay i-share ko itong blessing na naintindihan ko tong mga ganitong bagay. Blessing na ilagay ko sa sistema ko ito. At para i-share ko din sa iba, lalo na sa mga bata, bilang isang nanay. Ang lagi kong ina-advise sa kanila, mag-serve kayo, tumawag kayo, lumapit kayo. Kasi walang kahit anong mataas na pangarap na makukuha mo sa fulfillment na mararamdaman mo pag nag-serve ka. Marami kasi may mga advices ako like from Ninang Alice and Ninang Rory, which is our mga examples natin dito sa choir. They taught me a lot. They give me references like books on how to be a good father. Kung ano man yung mga natutunan ko on my life, gusto ko i-share sa mga mas nakakabata. Para at least one way din yung para ma-mold sila and hindi sila maligaw ng landas. Yun, bilang as part of yung mas nakakatanda na sa choir. And bilang din as a friend and also as a mom and dad. Something like that. Ikaw mismo dapat yung nagdadala sa family mo sa church or kay Lord. Kumbaga dapat aakayin mo sila. Hindi pwedeng isang Sunday pupunta kayo tapos another Sunday hindi. Parang dapat meron ka ring mindset dapat na as a father, you have to be a role model. So totoo yan na dapat ikaw na tatay, bibigyan mo ng halaga yung pag-attend, pag-serve, pagbigay ng service kay Lord. Anong legacy yung gusto mong ipamana sa anak mo gamit ang musika? Well, sa ngayon, yung dalawa kong anak, they are playing piano too. And they are both singing. Ngayon, kasi yung disiplina kasi ng pagtugtog, pagkanta, magagamit din natin sa ating tunay na buhay. Yes, my eldest is playing the piano. She has her own piano na rin na binili ng mom niya. Then, si Marcus naman, magaling din, matalas ang pandinig. Like, nung kwento ko nga, I was singing this song, All of Me. When I hit the high notes, medyo nag-flat ako.
Ang sabi nung anak ko, Daddy, watch your notes. Na-happy ako that parang malaki din yung influence ko sa aking mga kids. Yung isama sila sa simbahan, isama sila mag-serve, ipaintindi sa kanila kung ano ang kahalagahan ng pagsiserve. Yung pag-awit para sa Panginoon, hindi lang para magkaroon ng grupo or what, para mag-serve, para ibalik natin kung ano yung binigay sa atin na gift. We have a gift of a good voice. So, why not return to Him? Diba? Gusto ko sana na maging part din siya ng choir. Na, She was. Before, yeah. But she was still younger pa. So, hindi na naituloy ngayon. Yun sana ang gusto ko, pamana sa kanya. Na maano niya yung ganda ng pagiging member ng isang organization like the choir. And one way yun, na para maano siya sa mapalapit siya more kay Lord. Siguro any genre naman eh. Like ako nung bata ako, emo-emo rin yung genre. Doon ako nag-start eh, doon ako nahilig eh. Siguro ano lang, kung ano yung gusto nilang music, mapabini man yan, or kung anong trip nila, sabayan lang natin. Kasi growing up ako, parang meron din akong parents na ayaw sa masyadong maingay na music. Ako naman parang, bakit kaya? Maganda naman yung message. So kailangan talaga, yung if your kids want to listen to any type of music, kailangan mo muna pakinggan, kailangan mong i-appreciate. Bakit ba ito yung gusto ng anak ko? Maganda ba yung beat? Maganda ba yung lyrics? So kailangan mo muna talaga maintindihan before you judge kung dapat bang ituloy ng anak mo na makinig. Depende kung sinong mga anak kong tinutukoy mo. Anak ko na sarili o anak ko sa choir. Kumpara sa pareho in terms of music. Sa mga anak ko kasi hindi ko sila kontrolado kung anong gusto nila sa buhay eh. Na maring ayokong ipilit na dahil gusto ko lang na kumakanta ako, dahil dapat kumakanta sila. Hindi ako ganun eh. Hindi ako naging ganun how should I say it? Sabihin na natin for lack of a better word, diktador. Hindi ko sila pinilit na, member ako ng choir, wala, member ka rin. Kung anong gusto mo, kung ano ang tingin mong, kung gusto mong tumulong sa choir, sumama sa akin, well and good. But if not, I don't really mind kasi hindi naman siya sapilitan sa ang pagsisilbi sa Diyos, hindi sapilitan eh. Kung magsiserve ka, dapat bukal sa puso mo. Kasi pag hindi bukal sa puso mo, walang mangyayari. Ano ka lang, mabobore ka lang or magsasabi ka lang na hindi magandang ang sitwasyon mo sa choir. Bilang tatay, yun ang gusto kong maiwan na legacy na hindi dapat pinipilit ang pagsisilbi sa Diyos. Hindi yan isang bagay na i-impose mo as a legacy. Legacy ko. Legacy nyo bilang members, bilang mga kabataan, may sarili kayong legacy na iiwan din sa choir. Pagdating ng panibagong henerasyon ng mga taong magsisilbi sa choir. Kung magbibigay ka ng mensahe para sa anak mo kay Casey, anong mensahe masasabi mo, lalo na Father's Day ngayon? Kung ano man yung mga, sabi ko na rin naman yun sa kanya, kung ano man yung mga kamalian ko, yung mga pinagdaanan ko na mali sa buhay, sana wag mo na pagdaanan. And I think, na ano naman niya yun. Kasi she is much more better. Yun naman kasi gusto ko. Inano niya rin kasi ako nun before na I'm not gonna be like you. Sabi ko, well, yun ang gusto ko. For you to be much more better than me. Dahil hindi rin ako maano kung hindi ka magiging much better. Gusto ko much better ka. And doon lang ako mapapanatag na okay ka. Okay yung magiging ng life mo. Always be happy. If you need something, you just tell Daddy. And again, nandito lang si Daddy palagi para sa inyo and to support you all the way hanggang sa pagtanda nyo. Ako, nagro-rosaryo, dadasal, nagka-choir. Sana kahit wala na ako balang araw, tuloy nyo kasi ito lang ang masasandalan natin. Hindi ang kahit ano pa mang karangyaan na pwede nyong maranasan. Siya lang. Mahal ko kayo mga anak ko. Huwag nilang gawin yung ginawa ko kasi marami sa mga ginawa ko mali. Kaya kung meron mang gagayahin sila sa akin, gayahin nila yung tama. And I'm sure magkakamali sila. And
yung sa pagkakamaling yun, maiintindihan ko bakit sila nagkamali, anong dahilan ng pagkakamali nila. Pero ang pinaka-importante sa akin doon, paano sila bumangon sa pagkakamali nila. Love your parents. Kasi ako parang may point din ako sa buhay ko na parang wala akong pakialam sa sa nanay tatay ko. Parang minsan parang hindi ko sila inaatupag. And then you'll realize habang tumatanda ka, dumarating ka sa point na dapat ginawa ko na to dati pa. Nung hindi pa nagkakasakit si mama, hindi pa nagkakasakit si papa. So, hanggat maaari, if you have the chance, pakita mo na mahal mo sila. Hug them, kiss them, say, I love you. Ang bilis ng panahon eh. Ako, lalo na meron akong anak na may autism. Sorry. Ang hirap kasi, parang parang gusto mo sumagot si Riley eh. Parang gusto ko siyang sana masabi niya yung Papa, Mama, yung hindi mo kailangan, hindi mo kailangan pang utusan. Kasi yun yung mahirap na part eh. Nakaka-engage siya kasi nakakakita ko ng mga kids na, alam mo yun, nagsasalita yung mga anak. And wala, parang sobrang hirap eh. Parang minsan kinay-question ko nga si Lord, bakit ako, bakit kami? Did we do something wrong in the past? Did we deserve this? Parang ganon. And then, I realized na probably si Lord, sabi niya siguro, kaya mo yan, kaya niya ni Danica. You just have to trust His plans, His will, and have faith. Yun siguro. So, So yun, thank you so much for watching dun sa aming mga ama na nagbigay ng kanilang mga sagot dun sa mga tanong namin. So, ikaw ano yung magiging message mo dun sa mga ama na or may mga ama or mga ama mismo na OFWs or away sa family nila? Una sa lahat, walang perfect family. Walang perfect parents, walang perfect children, walang perfect na tao sa mundo. I know na it's easy for me to say kasi hindi pa ako magulang eh. So siguro kaya ko siyang sabihin pero in reality siguro mahirap siyang gawin. Pero I think you have to communicate with based on experience, I think that you have to maintain your relationship with your children kahit gaano ka man kalayo. You have to maintain the strong bond that you have or once have. At kung isa ka man sa mga tatay na hindi nagsusustento in the past or hanggang ngayon or hindi nagagampanan yung role mo bilang tatay for whatever valid or invalid excuses that you have, it's not too late. Hindi pa huli ang lahat para bumawi sa mga anak nyo. Hindi pa huli ang lahat para ma-fix kung ano man mga dapat i-fix sa relationship with your wife, relationship with your children, relationship mo sa sarili mo bilang tatay. Kasi for sure, pagiging provider pa lang, big responsibility na to bear as a father, diba? Being a father and being a mother are not easy to handle. Hindi siya madaling role bilang tao dito sa mundo. Like, sino ba naman kasing may kaya maging nanay at tatay na perfecto na alam mo na agad kung anong gagawin mo ng the first time di ba? So, not everyone is perfect. So, hindi lahat ng tao is alam kung anong mga dapat nilang gawin. So, okay lang na magkamali, pero syempre, kailangan mong mag-learn from it and bumawi sa mga naging pagkakamali mo doon para maayos yung relationship mo with your families. And to those sa mga sa mga tumatayong tatay na mga nanay at sa mga tatay na tumatayong nanay, ayan, mga happy Father's Day sa inyong lahat, and I hope na you still continue to become a good role model for your children and
kahit gaano man kayo kalayo, kahit OFW man kayo, I hope na ma-maintain nyo pa rin yung strong bond nyo with your families. Yun lang. At yung para siguro naman sa akin, yung message ko, para naman dun sa mga taong nawalan na ng ama, technically, physical man yan, or ano talaga, as in nawala na talaga buo, literally, is yung idea na nobody can say that what you're feeling right now, kung nagigrieve pa din kayo, is invalid. Parang tapos na dapat yan, wala ka na dapat maramdaman. No. Kasi matagal na. No. It's time not won't all heal. about healing eh. It's Yeah. not about healing. Sometimes it's all about moving on dun sa idea lang na they're still us. Alam mo yun, they're still with us. Andito pa rin sila. Physically lang naman yung nawala. Pero technically, we have to live dun sa idea na what we were doing right now, they're always there. But at the same time, we also have to make sure we make them proud. And I bet your father is proud of you right now. Hoping. I hope so. I hope so. Yes, I really hope. he does. Sabi niya sa akin. I really hope so. That's the only thing that that I prayed for, is yung idea na, because until now I was not able to have a moment mula na nawala siya na mapanaginipan man lang din siya. But there's always a sign na bigla akong makikita yung mga pictures niya, yung mga biglang mag-i-screen sa akin. So, it's a happy moment for me. But ako kasi, kahit sa pagkain ko, kasama ko sila eh. Kasama ko siya. Yung tipong pakain tayo sa bahay, lagi nila yan nadidinig sa akin. Kasi for me, technically, that's the only thing that I can do, is to ask him to, I can see him, but I hope he's sitting with me para kumain. And Wag dito ah. oo nga naman. Pero at the same time, I hope lang na lahat ng mga nasasaktan until now, lahat ng mga lahat ng tao na nararanasan din yung nararanasan kong pain, or mas higit pa na pain, I hope sama-sama nating maintindihan yung idea na mahal nila tayo. Mahal nila tayo. I don't think naman na gusto nila tayo iwan. Yun lang naman yun. Ginusto nila. Hindi nila ginusto din to. Yeah. But I hope makahanap tayo ng tao na laging nandyan din sa atin to help us, to, alam mo yun, hindi maliitin yung pinagdadaanan natin, because sometimes, din yung nagiging reason for me, I think, yung ibang tao bakit nahihiya, is they're scared to be judged na, bakit hanggang ngayon, umiiyak ka pa din dyan? Ba't hanggang ngayon, pinagdadalamatian mo pa rin yan? Ang tagal na niyan. Ang tagal na niyan. Lahat yan may side comments sila. Again, ayoko may pag-away. Pero I hope everyone knows how to respect each other. And validate. Yes. Kasi, may kanya-kanya tayo pinagdaanan. yeah. May kanya-kanya tayong You can't say what... hindi na alam gaano kalaki yung impact ng tao na yun sa kanila. So, we really Hindi have nila to alam. be careful for those people na hindi alam kung paano pagdaanan yung ganun. At because hindi pa nila pinagdadaanan. You just have to be mindful. Think always before you say anything na makakasakit sa ibang tao. So ikaw, ano yung magiging final message mo kay daddy mo? Happy Father's Day, oh! Ikaw din may message. Oo naman. Mapapanood to ng papa mo sa langit eh. Tingin ko. Naka-VTR si Lord. All the time. Oo. May CCTV. Nakaganon na siya sa baba. Ano na? Happy Father's Day, Daddy. Ah! Naging mainit. Wala, naiyak ako. Hindi, gusto ko lang mag-thank you. Parang hindi ko kasi siya nasasabi. And ayoko na parang one day mag-regret na, hala, hindi ko ito nasabi sa kanya ever. Gusto ko lang mag-thank you kasi bukod sa gift of life, syempre sa pagpapatapos sa magpaaral, sa lahat ng support, most especially na pinagtithankful ko sa kanya is the emotional support more than the financial. Like, the best, kasi siya the best dad ever. The coolest dad ever, na lahat. As in, kahit yung mental,
mga mental illness, he knows how to handle. So, gusto ko lang mag-thank you na. More than the financial support, I would like to thank you for the emotional support and the mental support that you give na even if most of the times kami yung ayaw na mag-open. Kasi syempre, ang awkward kasi it's been so long. Tapos biglang one day, mag-open ka ng parang problem mo. So parang... It's hard. Oo, it's hard. It's not that easy. Pero thank you pa din kasi everyday nag-i-initiate ka pa din na mag-seek ng or mag-ask kung anong problem, kung may problem ba, ganyan. Kung ano bang may-help mo. Kasi, actually kasi, may mga times na tatawag siya, tapos iiyak siya. Kasi he knows na how much he missed sa buong childhood namin. Growing up. Hindi niya kami nakita growing up eh. Hindi niya kami nakasama growing up. Hindi niya kami nakilala growing up. So, I think sa kanya, sa puso niya, merong regrets. Hindi siya mawawala. May regrets na, sana pala umuwi ako ng madalas. Sana pala umuwi ako ng graduation niya. Sana pala ganito, ganyan. Sana pala nung debut niya umuwi ako. Diba? Pero gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangan mag-regret. Kasi bata pa lang naman kami, naiintindihan na namin kung bakit ka nandyan. Naiintindihan na namin kung bakit. Bata pa lang kami, naiintindihan na namin kung bakit kailangan kang nandyan. At kung bakit hindi mo kayang umuwi. At kung bakit kailangan mong bumalik. So, siguro may mga, pagkakamali na nagawa na maling desisyon na hindi na natin mababalik or mababago. Na kahit naman patawarin kita or patawarin ka namin, syempre, hindi na siya matatanggal sa utak namin or sa puso namin. Pero, gusto ko lang sabihin na proud ako sa kung paano ka nag-change over the years. Proud ako sa lahat ng mga hardships na pinagdaanan mo is ganyan ka ngayon. So, minsan naisip ko na lang na siguro dahil sa nangyari before, mas naging better ka ngayon. So, kung ano ka man ngayon, thankful ako na ganyan ka. So, ngayon ko masasabi na stay what you are. You hope so. Yeah, so happy Father's Day, Daddy. Love you so much. So, yun. Ikaw. Hi pa. I don't know. Sana naka-CCTV Sana ka nakikita nga. mo talaga. But, Comment down below pag nakita parang gusto ko mo. tumakbo atakbo lahat sila. Pero yeah, thank you so much for everything. Hindi man kita nakita until the last time. Yun lang naman yung pinaka-hiling ko doon dati is yung sana napakita ka kahit sa huling pagkakataon. Huwag ngayon ha. Baka tumakbo ako. Pero, yun nga, I hope na until now, proud ka pa din sa akin. Oo naman. Natagalan ako dun sa pag-take ko ng masteral ko kasi hindi ko na feel na kailangan ko pa siya. Kasi nawala yung taong feeling ko yung laging nagpupush amin sa studies. So, hindi ko na na-feel na kailangan ko pa siyang tapusin. Until last year, hindi ko alam, siguro kayo, samahan natin, nakatulong sa akin to heal the inner me na tapusin, simulan. Still thanks to Kim because of that, giving man the idea na kaya ko pa pala. Ngayon, makukuha ko na. Nag-graduate na ako sa masteral ko. Pero wala ka na. Ayun.
Si mama na lang yun at di ko alam. Di ko alam, pero mahal na mahal kita. Happy Father's Day. Di ko alam, nobody. I'm still trying my best na to feel or to let my mom feel na mama na feel na di ka nawala, pero it's really impossible. I know, because maliit na bagay na naalala ka niya. Sa maliit na bagay naalala ka namin. Pag-ising naalala. Kasi ikaw din, ikaw yung namimilit sa amin magsimba. Ikaw yung namimilit sa amin gumising ng maaga. Kahit na sumigaw na si mama, ikaw yung malambing. Lahat yun, lahat lagi kang kaugnay. There was no moment here na nawala ka. Kahit no graduation ko ng college ko, kahit anong kagagahang kong nunansyan ka sa akin, di mo ko pinabayaan. Ikaw yung lagi kong unang kakampi. Kaya nung nawala ka, hindi ko kaya. Hindi ko makita na wala na yung taong kakampi ko. So, ngayong Father's Day, ang lagi kong sinasabi nun, mula nung nawala ka, how to celebrate Father's Day without you. Because wala akong masabi na magiging pangalawang ama ko na nandyan sa akin para kumalunga, magsabi na, kaya mo yan, yung katulad ginagawa mo dati, wala. Kasi iba kayo, iba si mama, iba ka. Pero ganun kalaki yung impact mo sa amin lahat nila ate. I hope na masaya ka na dyan. Lagi kami still, I'm with mama, always making sure she's healthy, she's good. And I hope you're always guiding us. Huwag mo kami pabayaan. And please, bata pa si mama. Yun lang. I cannot pa. So yun yung extend mo kay Lord all the time. Ihiling mo doon, ilagay mo siya sa listahan to extend life. Yun, kaya lagi kami pa-check up. Lagi ko pinapa-check up si mama. Huwag kang mag-alala. So, I just want to thank you for everything for the life, for the blessings na binigay mo sa family, and for the guidance, for the energy. Wala eh. Siguro nga, we both have the coolest dad. Lagi Ever. Nandyan. We always have the best dad to everyone, to every children. You just have to see it, maging thankful, maging grateful na our Father is really doing our best. Our parents doing everything. And it goes the other way around. Yes, to every mother at the same time, to every parents, walang sumusubok na magkamali. Pero sadyang sa pagsubok lang yung mga pinagdadaanan in how they handle it. But I don't think they're always someone seeking to be a bad parent. They're always seeking to be a good parent. So, ayun lang. So, to all the fathers, magiging father pa lang, mothers at the same time, who stands na maging father nung mga anak din nila because they don't have a father anymore. Everyone deserves to be to celebrate this day, which is the Father's Day. So, again, Father's Day din ba yung mga pare? Kasi fathers I'm not sila sure. They are brothers eh. They are our brothers. pero tawag natin sa kanila fathers. So, yeah, because they pwede are ba natin silang tawagin Happy Father's Day? Ano na yan, I think because I think meron kasi naging question kayo before, pero I think because they are the head of the church. So, we have to look up to them. I think that's the reason. Or maybe you can comment down below na lang. Kung binabati nyo ba yung mga kurap-paroko nyo ng Happy Father's Day? But I think they're just our brothers. So, yun nga. Again, everyone, we want to greet you. Happy Father's Day. And have a blessed day to all of you. So, yun lang. So, see you on our next episode. Bye-bye!